Nang malaman na ang kuya ng kanyang magiging asawa na si Dong Qingsu ay ang silangang emperador ng gitnang rehiyon, Eastern Emperor of the Central Region, nagtanong si Lu Sheng sa sarili, si Dong Poshan ay kuya rin ni Dong Qingsu. Naalala niya na nabasa niya sa mga balita ng military region ang tungkol sa kanya. Si Dong Poshan ay itinuturing na pinakamalakas na kandidato para sa bagong general sa mga pagsasanay militar ng buong rehiyon. Noon, medyo napansin ito ni Lu Sheng, ngunit hindi niya inakala na si Dong Poshan pala ay kapatid sa ama ni Dong Qingsu. Tinapik-tapik ni Qin Xiaojun ang balikat ni Lu Sheng. Masyado kang tensyonado. Hinawakan ni Qin Xiaojun ng mahigpit ang baso ng alak, bumuntong hininga. Grabe ang pawis mo, ano kaibigan. Pagkatapos, humigop ulit siya at nagpayo, kung gusto mong ligawan si Dong Qingsu, kailangan mong malampasan ang harang ng dalawa niyang kuya. Mag-ingat ka sa bako-bakong daan na tatahakin mo, binata. Narinig ito ni Lu Sheng, yumuko siya at nag-isip sandali. Pagkatapos, namula ang mukha na parang kamatis, humigop din siya ng alak at nagkunwaring seryoso, sino nagsabing gusto kong ligawan si Dong Qingsu? Nagkakamali ka. Nang marinig ito ni Qin Xiaojun, agad siyang nagsalita, nagkukunwari ka pa sa akin. Bakit kailangan mong magtago, isa ka namang lalaki? Umamin na rin sa akin si Dong Qingsu. Hawak pa rin ang baso, malakas itong ibinaba ni Lu Sheng sa mesa. Agad siyang lumingon at nagtanong, anong sinabi mo? Anong inamin sa iyo ni Dong Qingsu? Tumawa si Qin Xiaojun na may tuwa at pananabik sa mukha. Ganoon ba? Ha ha ha! Nahuli na kita, bata. Natigilan ang binata na bisto. Mabilis na tumayo si Qin Xiaojun at hinawakan ang magkabilang balikat ni Lu Sheng. Lu Sheng, Lu Sheng! Alam ko na. Napakalakas mo nga sa martial arts, pero pagdating sa pag-ibig, para kang blangkong papel. Isang tingin ko lang, nababasa na kita. Nang marinig ang tungkol sa kanyang asawa, naging mausisa ang binata at lumingon ulit, walang pag-aalinlangang tinanggap ang kanyang kahinaan. Tama ka. Pagdating sa pag-ibig, blangkong papel nga ako. Ano ba talaga ang inamin sa iyo ni Instructor Dong? Kumindat si Qin Xiaojun kay Lu Sheng at tumawa ng malakas, hek-hek. Ano ba ang gusto mong aminin niya? Pagkatapos ay sumeryoso. Sige, sige, hindi na ako nagbibiro. Titigilan na kita. Siguradong may gusto siya sa'yo. Pero biglang itinuro ni Qin Xiaojun ang mukha ni Lu Sheng at pinagsabihan ito, ikaw na bata ka. Noong yaya kanyang kumain dati, malamang ito ang gusto niyang sabihin sa'yo. Pero ang resulta, ini-Indian mo siya. Iba ka rin talaga. Ganoon pala. Natigilan si Lu Sheng. Ngayon niya lang naintindihan kung ano talaga ang pinalampas niya noon. Patuloy na nagsalin ng alak si Qin Xiaojun sa baso, libreng alak, bakit hindi inumin? Pagkatapos, dahil sa libreng inumin, sinubukan niyang pagaanin ang loob ni Lu Sheng. Pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Kilalang kilala ko si Dong Qingsu. Kapag nagdesisyon na siya, mahirap nang baguhin. Ang pagpasa sa harang niya ay hindi problema. Tulad ng sinabi ko kanina, ang tunay na problema ay ang dalawa niyang kuya, si Dong Shengyi at si Dong Poshan. Inabutan ulit ni Qin Xiaojun si Lu Sheng ng isang basong alak. Nakakasakit ng ulo ang problemang ito. Inom pa. Walang uwi hanggat hindi lasing. Habang nagsasalita si Qin Xiaojun, biglang may pumasok na dalawang maingay na tao sa labas ng bar. Habang naglalakad, mainit silang nagtatalo. Napakalakas talaga ni Dong Shengyi. Sa unang araw pa lang niya sa Eastern War Zone natin, tinalo niya agad ang dalawang mahalagang miyembro ng 7 hiwaga ng silangan, 7 Wonders of the East, si Sun Hengyu, ang nangunguna sa listahan ng mga bituing general, General Star Ranking, at si Kikson, ang pangalawa. Sumagot ang katabi niyang kalbo, natalo na ang dalawang nangunguna. Sino pa sa Eastern War Zone natin ang pwedeng lumaban sa kanya? Sumang-ayon ang isa pa, nga. Narinig ko na lumabas siya sa pag-ensayo para labanan ang lahat sa 4 na malalaking war zones.
Gusto niyang patunayan na walang tatalo sa kanyang landas sa martial arts para marating ang landas ng martial saint, path of the martial saint. Ang kalbo ay hindi makapaniwala. Masyado namang mayabang na iproklama ang sarili niyang walang talo at tahakin ang landas ng martial saint. Sa dami ng eksperto sa Warzone, siguradong may makakatalo sa kanya. Pero hindi natin maikakaila na napakalakas talaga ni Dong Shengyi. Hindi siya ordinaryong tao. Ang usapan ng dalawang bagong dating ay ikinagulat ni Lu Sheng at Qin Xiaojun. Nagkatinginan sila. Bumulong si Qin Xiaojun, nagsimula na palang kumilos si Dong Shengyi. Malapit na ang pagtitipon sa Eastern Region. Ang paghamon niya sa kritikal na panahong ito ay talagang medyo mayabang. Humigop ulit ng alak si Qin Xiaojun at nagpatuloy, magaling siyang gamitin ang dahilan na paghahangad sa landas ng martial saint. Malamang wala ring magawa ang military region sa kanya. Malakas niyang ibinaba ang baso sa mesa, tumilamsik ang alak. Pinunasan ni Qin Xiaojun ang bibig, tapos biglang may naalala at biglang pinaalalahanan si Lu Sheng, kailangan mong mag-ingat. Idineklara ni Dong Shengyi na lalabanan niya ang lahat sa Eastern Region, susundan niya ang ranking. Malapit ka nang isunod. Dagdag pa ang relasyon mo kay Dong Qingsu, siguradong bibigyan ka niya ng espesyal na atensyon. Hinaplos ni Lu Sheng ang kanyang baba, nag-iisip. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong, kumusta ang relasyon ni Dong Qingsu at Dong Shengyi? Nagulat si Qin Xiaojun at agad na nagtanong, anong ibig mong sabihin? Gusto mong makiusap si Dong Qingsu para palampasin ka ni Dong Shengyi? Bahagyang kumunot ang noo ni Lu Sheng at pabulong na sumagot, syempre hindi. Iniisip ko lang, ang pagpunta ni Dong Shengyi sa war zone ngayon ay malinaw na para gamitin ang pagkakataong hamunin ang mga malalakas para mapalakas ang kanyang kalooban sa martial path na walang talo. Mahalaga ito para sa kanyang layuning maabot ang martial saint realm sa hinaharap. At siya pa ang kuya ni Dong Qingsu sa madaling salita, bayaw ko. Biglang huminto si Lu Sheng sa pagsasalita, na nagpatindig sa mga mata ni Qin Xiaojun sa sobrang kuryosidad. Medyo nalilito na nagtanong si Qin Xiaojun. Tapos, diretsong sumagot ang binata, kapag nakaharap niya ako, siguradong matatalo ko siya. Kung hahanapin ako ni Dong Shengyi, tiyak na tatalunin ko siya. Ang kanyang momentum bilang walang talo ay madudurog ko bago pa man ito mabuo. Dahil doon, ang kanyang pagkakataon na maabot ang martial saint realm ay lalayo ng husto. Katumbas na rin iyon ang pagputol ko sa kanyang martial path. At ang pagputol sa martial path ng isang tao ay parang pagpatay sa kanyang mga magulang. Tiyak na ituturing ako ni Dong Shengyi bilang mortal na kaaway. Si Instructor Dong na nasa pagitan namin ay tiyak na mahihirapan. Pagkatapos, nandyan pa si Dong Poshan. Kung mapilayan ko ang dalawa niyang kuya, baka maging napakakomplikado ng relasyon naming dalawa. Ang sinabi ni Lu Sheng ay nagpatulala kay Qin Xiaojun, napanganga ito at namutla ang mga mata. Talagang baliw ka na. Haini. Bumuntong hininga si Lu Sheng at nagsabi, napakakomplikado talaga ng sitwasyon ko. Naupo si Qin Xiaojun at tinitigan si Lu Sheng ng matagal, hindi makapagsalita. Wala na talagang pag-asa ang binatang ito, naisip niya. Makalipas ang ilang sandali, bumuntong hininga rin si Qin Xiaojun. Agad na nagtanong si Lu Sheng, bakit? Hindi alam ni Qin Xiaojun kung ano ang sasabihin sa binatang ito na tila wala sa realidad. Makalipas ang mahabang sandali, nag-thumbs up siya. Saludo ako sayo. Pagdating sa pagyayabang, ikaw pa rin, Lu Sheng, ang numero 1. Bilib ako. Git ni Lu Sheng, seryoso ako. Dahil wala nang magawa si Qin Xiaojun, tumango na lang siya ng mabilis. Alam ko. Paano naman ako angal? Samantala, sa ibang lugar sa loob ng war zone. Boom! Usok at alikabok. Pinagpaga ni Dong Shengyi ang kanyang damit gamit ang isang kamay, mukhang dismayado. Ile! Hindi man lang makatagal sa isang hampas. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng isang looban, at sa paligid niya, nakahandusay ang mga taong tinalo niya. Nagtanong si Dong Shengyi, hanggang dito na lang ba ang kayan nyo?
Ilang tao ang hirap na tumayo, paulit-ulit na bumubulong, napakalakas. Napakalakas. Hindi kalayuan, sa isang kanto, si Dong Qingsu ay may komplikadong ekspresyon habang pinagmamasdan si Dong Shengyi na dahan-dahang papalapit. Bahagyang naantig ang kanyang mga mata. Napakalakas niya. Kahit ang buong top 1-0 na mga general ay nagsama-sama, wala pa ring nagawa sa kanya. Anong gagawin ko? Pagkatapos, kumaway si Dong Shengyi para magpaalam na ikinalito ng mga tao. Kumaway din pabalik si Dong Qingsu. Bigla, isang kamay pa ang itinaas at kumaway sa tabi ni Dong Shengyi. Ako rin. Isang dalagita na parang iginuhit ang mukha sa ganda ang nakangiti sa tabi niya. Si senior brother Dong Shengyi ay nag-ensayo ng 20 taon. Sa paglabas niya ngayon, siguradong magugulat ang buong Shenzhou, Divine Land, China. Kamusta ka, Sister Qingsu? Tiningnan ni Dong Qingsu ang masayang dalagita. Miss Lin Wanwan. Ang pagsama mo sa aking pangalawang kuya dito sa war zone ay nangangahulugan, sigurong may mahalaga kayong gagawin. Tumakbo si Lin Wanwan at yumakap sa braso ni Dong Qingsu, ngumiti ng napakatamis na parang bulaklak. Siyempre naman, Sister Qingsu. Malinaw ang mga mata ng dalagita, ang boses ay kaaya-aya na parang huni ng ibon, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng sariwa at tila hindi makamundong aura. Sila ni Dong Qingsu ay dalawang magkaibang uri ng kagandahan. Kung si Dong Qingsu ay parang manipis na nyebe sa bundok, dalisay ngunit malamig, mahirap lapitan, ang dalagitang ito naman ay parang simoy ng hangin sa simula ng tagsibol. May ginagawa akong proyekto tungkol sa pagsasaliksik sa genes ng mga kakaibang halimaw, mutant beast. Kailangan ko ng maraming spesimen para sa eksperimento, kaya sumama ako kay senior brother Dong Shengyi dito. Kailangan ko rin ang tulong mo para dito, Sister Qingsu. Sa totoo lang, gusto ko sanang humingi ng tulong sa mga taga-Eastern War Zone, pero tinalo na silang lahat ni senior brother Dong. Pagkasabi nito, napabuntong hininga si Lin Wanwan. Kalmadong nagsalita si Dong Shengyi, ang mga tao sa Eastern War Zone, puro lang lakas sa labanan. Ang kanilang mga tunay na kakayahan sa laban ay hindi magamit. Maliban lang doon kay Sun Hinyo na nangunguna, medyo pwede pa. Itinama ni Dong Qingsu ang maling pangalan na sinabi niya kanina. Pareho lang, sagot ni Dong Shengyi. Kahit 3 dalaw ko hindi niya nasangga. Hindi karapat-dapat tandaan ang pangalan. Ah, napala. Nasabi na siguro sa iyo ni Little Sister Wanwan, ano? Pumunta kami dito sa Eastern War Zone para maghandang bumaba sa isang lungga sa ilalim ng lupa, underground cavern. Kaya kailangan namin ang tulong ng isang dalubhasa sa lakas ng isipan, spiritual power master, na tulad mo. Hinawakan ni Dong Shengyi ang mga balikat ng kanyang kapatid, seryosong humihingi ng tulong. Tiningnan ni Dong Qingsu si Lin Wanwan. Naisip niya, Lin Wanwan isang napaka-ordinaryong pangalan, parang maliit na puting kuneho. Pero ang pangalan ng ina niya ay parang kulog sa pandinig ng lahat sa Dragon Country, ang martial saint na si Lin Zhenyu. Nag-isip sandali si Dong Qingsu at nagtanong, saang lungga sa ilalim ng lupa kayo pupunta? Gaano kalalim? Sinulyapan ni Dong Shengyi si Lin Wanwan at nakangiting sinabi, siyempre, sa isang srank na lungga. Mas malalim, mas maganda. Dahil kapag mas malakas ang kakaibang halimaw, mas mahalaga ang genes nito. Huwag mong maliitin ang research na ito ni Wanwan. Kung magtatagumpay ito, posibleng magdulot ito ng revolusyonaryong pagbabago sa buong mundo ng martial arts. Ang pagkakataon ko na maging martial saint, baka nakasalalay pa nga sa kanya. Umiling si Lin Wanwan at mumiti ng matamis. Senior brother Dong, tinutukso mo na naman ako. Medyo nagulat si Dong Qingsu ngunit walang sinabi. Tumango siya. CJ. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang mahalagang kondisyon, pumayag ka lang sa isang bagay.